Sa kaharian ng Iloria, nakatira ang isang prinsesang labis na minamahal ng kanyang mga nasasakupan. Si Prinsesa Amara. Maganda siya, marunong, at higit sa lahat, may pusong busilak. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay may tinatagong kalungkutan. Habang abala ang lahat sa kasayahan ng palasyo, madalas ay nakadungaw lamang siya sa bintana. Pinagmamasdan ng bayan sa ibaba. Ang mga lingaw-ngaw ng halakhak na mga maharlika ay tila musika ng kalungkutan sa kanyang pandinig. Hindi niya alam kung bakit. Pero sa tuwing tumitingin siya sa labas ng palasyo, tila may bahagi ng kanyang pagkatao ang humihila pababa. Parang may kulang, parang may hinahanap. Isang umaga, habang abala mga kawal sa pag-aayos ng hardin, nagpasya siyang lumabas ng palihim. Nagsuot siya ng simpleng kasuotan ng bayan upang hindi makilala. Isang kupas na bestida at belo sa ulo. Gusto niyang maranasan kung paano mamuhay na hindi kinikilala bilang isang prinsesa. Gusto ko lang maramdaman kung paano maging malaya, kahit sandali lang, wika ni Amara sa kanyang sarili. Lumakad siya papunta sa pamilihan ng bayan. Ang paligid ay buhay na buhay. Mga tindero-tindera na nagsisigawan, mga bata na naglalaro, at mga amoy ng tinapay at prutas na sumasabay sa hangin. Ngumiti siya habang nagmamasid. Tila ba ngayon lang nakita ang totoong mundo sa labas ng palasyo. Ngunit sa isang sulok ng daan, napansin niya ang kakaibang eksena. Isang matandang pulubi, marumi at payat ang nakaupo sa gilid ng lansangan. May mga taong umiilag, nag-iiwas ng tingin at may ilan pang nandidiri. Sa gitna ng lahat ng iyon, isang sundalo ng palasyo ang lumapit at itinaboy ang matanda. Hoy! Layo! Huwag mong dungisan ang daan ng palasyo. Hindi ka nararapat dito. Wala akong masamang hangarin, iho. Gutom lang ako. Hinampas ng sundalo ang latigo sa lupa, dahilan para umatras ang matanda sa takot. Dahil doon ay napatigil si Amara. Naramdaman niya ang matinding kirot sa puso. Hindi niya kayang panuorin na inaapi ang isang walang kalaban-laban na matanda. Tama na, hindi yan ang paraan upang tratuhin ang kapwa. Mahinang sabi ni Amara sa sundalo. Binibini, huwag kang makialam. Utos ito mula sa bantay ng palasyo. Walang utos na nagtuturo sa atin na maging walang puso. Kung gutom siya, pakainin mo. Kung marami siya, tulungan mo. Natahimik ang paligid. Hindi alam ng sundalo na ang kinakausap niya ay mismong prinsesa. Kaya napayako ito sa iya at umalis. Lumapit si Amara sa matanda at inalok ang kanyang tinapay na binili sa pamilihan. Ito po. Kumain muna po kayo. Alok ni Amara. Salamat, Ining. Napakabuti mo. Hindi ko na maalala ang huling beses na may tumulong sa akin. Nanginginig ang boses na sabi ng matanda. Ngumiti si Amara. Habang pinagmamasdan ng matanda, tila may kakaibang pamilyaridad sa kanyang mga mata. Parang nakita niya ito noon. Ngunit ipinagsawalang bahala niya iyon. May bahay po ba kayo? May matutuluyan? Tanong ni Amara. May kubo ako sa dulo ng gubat, iha. Doon ako nakatira mag-isa. Mahina na ako, pero may bubong naman na sumisilong sa ulan. Kung gusto niyo po, sasamahan ko kayo pa uwi. Hindi ligtas maglakad ng mag-isa po. Napakabait mo naman, anak. Pero wag ka mag-alala. Sanay na akong mag-isa. Pero kung nanaisin mo, maaari kang bumisita. Matutuwa akong makilala ka ng lubos. Sandaling natahimik si Amara. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang nakaramdam ng kakaibang kirot at awa. Tila may udyok sa kanyang dibdib na nagsasabing may dahilan kung bakit niya nakilala ang matandang ito. Ngunit dahil kailangan niyang bumalik bago siya mapansin ng mga bantay, nagpasya siyang umalis na.
Babalik po ako bukas. Dadalhin ko po kayo ng pagkain at gamot. Mag-ingat po kayo. Sige iha, ihintayin kita. Tulad ng matagal ko ng paghihintay. Hindi napansin ni Amara ang huling salitang iyon. Habang siya'y papalayong naglalakad pabalik ng palasyo, ang matanda naman ay tahimik na tumingin sa kanya. May halong saya at lungkot sa kanyang mga mata. Kinuha nito mula sa bulsa ang isang lumang larawan ng batang babae. At sa litrato, nakangiti ang isang batang kamukhang kamukha ni Prinsesa Amara. Kinagabihan, hindi makatulog si Amara. Sa kanyang silid, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga mata ng matanda. Puno ng lambing at kirot na tila may nais sabihin. Hindi niya maipaliwanag, pero ramdam niya. Ang pagkikita nila ay hindi basta aksidente lamang. At bago siya pumikit, bumulong muna siya sa kanyang sarili. Bukas, babalik ako. Kailangan malaman ko kung sino talaga siya. Bulong ni Amara sa kanyang isipan. At sa dilim ng gabi, habang ang mga bituin ay kumikislap sa labas ng bintana, marahang umihip ang hangin na tila ba nagdadala ng isang matagal ng lihim. Ang simula ng katotohanang matagal nang nakatago sa pagitan ng prinsesa at ng matandang pulubi. Samantala, maagang nagising si Prinsesa Amara kinabukasan. Hindi pa sumisikat ang araw, ngunit gising na gising ang kanyang diwa. Hindi mawala sa kanyang isipan ang matandang pulubing nakilala niya kahapon. May kakaiba sa mga mata nito. Isang kalaliman na parang tumatawag sa kanya. Nagbihis siyang muli ng simpleng damit at muling lumabas ng palihim. Sa pagkakataong ito, dala niya ang ilang pagkain, gamot at kumot. Habang naglalakad sa kagubatan, naririnig niya ang huni ng mga ibon at langit-ngit na mga tuyong dahon sa ilalim ng kanyang mga paa. Tila mas lumalalim ang gubat sa bawat takbang. Malamig, tahimik, at may kakaibang pakiramdam ng paghihintay. Bakit kaya ako ganito? Bakit parang may humihila sa akin papunta sa kanya? Mahinang sabi ni Amara sa kanyang sarili habang naglalakad. Makalipas ang ilang minuto, nakita niya sa malayo ang isang maliit na bahay. Gawa sa lumang kahoy. May bubong na yari sa pawid at binalot na mga baging. Ang paligid ay puno ng mga lumang halaman at mga palamuting hindi niya kilala. Maingat siyang lumapit at kumatok sa pinto. Matanda, ako po ito, ang babaeng tinulungan niyo kahapon. Tuloy ka, iha. Alam kong darating ka. Daang-daang bumukas ang pinto. Sa loob ay may kakaibang amoy. Pinaghalong lumang kahoy at tuyong bulaklak. May nakasinding kandila sa mesa at sa paligid ay mga lumang gamit, kahon, orasan at mga larawan sa dingding. Lumingalinga si Amara, para bang huminto ang panahon sa lugar na ito. Ang dami pong larawan. Sino-sino po sila? Mga alaala ng kahapon anak. Mga taong minsang minahal at nawala. Habang nakaupo ang matanda, inilapag ni Amara ang dalang pagkain. Kumain ito ng dahan-dahan habang siya naman ay patuloy sa pagmamasid sa paligid. Isang larawan ang agad na nakakuha ng pansin sa kanya. Isang batang babae. Nakasuot ang damit na parang pangmaharlika. May mahabang buhok at nakangiti. Lumapit siya upang tingnan ito ng mas mabuti. Ngunit bigla siyang natigilan nang makita ng malapitan. Sandali. Ito ay ako. Gulat na sabi ni Amara. Hindi siya maaaring magkamali. Ang bata sa litrato ay siya mismo. Ang parehong ngiti, parehong mata, parehong nunal sa ilalim ng kaliwang mata. Ngunit may isang bagay na hindi niya maunawaan. Sa gilid ng larawan, nakasulat ang petsa. 2 taon bago siya ipinanganak. Saan niyo nakuha ito? Sino ang batang ito?
Kinakabahang tanong ni Amara. Iyan ay larawan ng isang batang matagal ko nang hinahanap. Ang batang iyon ay nawala. Maraming taon nang nakalipas. Napaatras si Amara. Ramdam niya ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Ang mga kandila ay biglang kumurap at tila sumama ang loob ng silid. May kung anong puwersa sa paligid na hindi niya maipaliwanag. Bakit ako nandito? Sino talaga kayo? May kaba sa boses ni Amara. Tumingin ng diretso ang matanda sa mata ni Amara. Matagal ko lang hinihintay ang araw na ito, Prinsesa Amara. Hindi aksidente ang pagkikita natin kahapon. Dahil doon ay nanlamig si Amara. Hindi pa niya sinasabi ang kanyang pangalan. Pero paano nalaman ng matanda? Paano niyo nalaman ang pangalan ko? Hindi ko pa sinasabi, di ba? Ngumiti ng marahan ng matanda sabay abot ng lumang kwintas sa mesa. Dahil ito ang kwintas na isinabit ko sa leeg mo nang ikaw ay sanggol pa lamang. Dahan-dahang binuksan ng matanda ang kanyang kamay. Sa loob nito ay may lumang gintong kwintas na may ukit ng isang maliit na araw at bituin. Nang makita ni Amara, ay bigla siyang napahawak sa kanyang dibdib. May suot siyang parehong disenyo ng kwintas mula pagkabata. Hindi niya alam kung saan galing. Tanging sabi ng hari alaala mula sa kanyang tunay na mga magulang. Imposible. Ito'y pareho sa akin. Pero paano niyo ito nakuha? Tanong ni Amara. Dahil ako ang nagbigay niyan at ang kwintas na hawak mo ay tanda ng dugong sa akin nagmula. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Hindi siya makapagsalita. Parang tumigil ang oras. Ang mga alon ng hangin sa labas ay tila nagdadala ng pamilyar na tinig. Sa sandaling iyon, tila bumalik sa kanyang alaala mga panaginip niya noong bata pa lamang siya. Isang tinig ng babae, humahaplos at nagsasabing, "Anak, magbalik ka sa akin." Hindi ito maaaring totoo. Ang aking mga magulang, sila ang hari at reyna. Hindi lahat ng nakikita sa palasyo ay totoo, anak. Minsan, itinatago ng mga tao ang liwanag upang hindi mapasos sa katotohanan. Bago pa siya makasagot, biglang kumulog sa labas. Umihip ang malamig na hangin at nagsindihan ng isa pang kandila sa kusina ng kusa. Parang may mga aninong dumadaan sa paligid. Naramdaman ni Amara ang takot, ngunit mas nangibabaw ang pagkalito. Sa mesa, may isa pang larawan. Isang babaeng maharlika. Nakangiti, may hawak na sanggol. Ang sanggol ay si Amara. At ang babae ay kamukha ng matandang pulubi noong kabataan. Kayo ito? Kayong babaeng nasa larawan? Oo. Matagal na akong naghintay na muling makita ka, Amara. Hindi makapaniwala si Amara. Ang mga larawan, ang kwintas, at ang mga mata ng matanda, lahat ay tila nag-uugnay sa isang lihim na pilit itinago ng panahon. Ngunit bago pa siya makapagtanong muli, humawak ang matanda sa kanyang kamay. May mga bagay na kailangan mong malaman, anak. Mga katotohanang itinago sa iyo ng palasyo. Ngunit huwag kang matakot. Ang lahat ay magliliwanag sa takdang oras. At bago siya makasagot, biglang bumagsak ang isang larawan mula sa dingding. Lumapit siya upang damputin ito. At doon niya nakita ang isang nakasulat sa likod. Para kay Amara. Ang aking anak na isinilang sa liwanag, ngunit itinago sa dilim. Nanginginig niyang binasa ang mga salita, habang ang matanda ay tahimik na umiiyak sa sulok. Sa labas, muling kumulog ng napakalakas. Parang ang buong kalikasan ay nakikibahagi sa lihim na unti-unting nabubunyag. Sino talaga kayo? Sino ako? Punong luwa na sabi ni Amara. Tumingin sa kanyang matanda.
May lungkot, ngunit may kapayapaan. Bukas, anak, bukas, malalaman mo ang lahat. At sa gabing iyon, umalis si Amara na may mabigat sa dibdib. Habang naglalakad pabalik sa palasyo, ang hangin ay tila may mga bulong. Mga salitang hindi niya maintindihan, ngunit ramdam niya ang ibig sabihin. Ang katotohanan ay hindi laging nasa liwanag. Hindi niya alam kung anong naghihintay sa kanya kinabukasan. Pero isa lang ang malinaw. Ang matandang pulubi ay hindi basta pulubi. At ang kanyang buhay ay hindi na magiging katulad ng dati. Sumikat ang araw, ngunit ang buong kaharian ng Eloria ay tila balot pa rin sa dilim sa puso ni Prinsesa Amara. Buong gabi siyang hindi nakatulog. Ang mga salita ng matandang pulubi ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isip. Ang lahat ay magliliwanag sa takdang oras. Hindi siya makatiis. Kinabukasan, maaga pa lang ay muli siyang nagtungo sa gubat, sa bahay ng matanda. Ngunit sa pagdating niya, may kakaiba na siyang napansin. Tahimik ang paligid. Mas tahimik kaysa kahapon. Walang huni ng ibon, walang ihip ng hangin. Ang pinto ng bahay ay nakabukas. Matanda, nandito po ba kayo? Pumasok siya at ang mga kandila ay nagsindi mag-isa. At ang hangin sa loob ay mabigat. Parang nagdadala ng mga lihim na hindi na kayang itago. Sa gitna ng silid, nakaupo ang matanda. Nakatingin sa bintana, parang may hinihintay. Narito ka na, anak. Lumapit si Amara. Kailangan ko nang malaman ng totoo. Sino ako? Anong ibig sabihin ng mga larawan? Bakit niyo sinasabing ako'y anak ninyo? Tumahimik sandali ang matanda. Tsaka marahang tumingin kay Amara. Sa mga mata nito ay makikita ang kabuuan ng isang buhay na puno ng paghihirap. Ngunit may liwanag ng pag-ibig na hindi kailanman namatay. Makinig kang mabuti, Amara. Dati akong tagapangalaga sa palasyo. Hindi bilang alipin, kundi bilang reyna ng kaharian. Napamulagat si Amara. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Reyna? Imposible. Ang reyna ay si Inang Reyna Ilara. Si Reyna Ilara ay hindi mo tunay na inaanak. Siya ang babaeng nagtago sa likod ng aking pangalan. Ako ang tunay na Reyna Serafina, ang pinunong pinatalsik at isinumpa. Tumulo ang luwas sa mga mata ng matanda. Tinanggal niya ang maraming belo at sa ilalim nito ay ang bakas ng dating kagandahan. Mga matang maamo, balat na minsang nagniningning. Sa sandaling iyon, parang bumalik kay Amara ang lahat ng alaala ng kanyang pagkabata. Ang mga panaginip niya tungkol sa isang babaeng umahaplos sa kanya. Umaawit ng lullaby na hindi niya maipaliwanag kung saan narinig. Kung kayo nga ang reyna, bakit kayo naging pulubi? At bakit ako nasa palasyo? Kasama nila. Noong bata ka pa, nagkaroon ng pag-aalsa sa kaharian. Isang maharlikang pinuno, si Lord Barin, ang naghangad ng kapangyarihan. Ninais niyang agawin ang trono at patayin ako. Pati ikaw, na noon ay sanggol pa lamang. Pumikit siya at bumalik sa kanyang alaala. Ang tinig niya ay nanginginig habang muling isinasalaysay ang trahedya. Upang mailigtas ka, ibinigay kita sa aking matalik na kaibigan, si Reyna Ilara. Ipinasok kanya sa palasyo bilang ampon ng hari. Hindi ko kailanman sinabi kung nasaan ka, dahil kung malaman ni Barin, tsak na mapapahamak ka. Ngunit binayaran ko ang aking katahimikan sa sumpa. Ibinaba ng matanda ang kanyang mga kamay at doon nakita ni Amara ang mga lumang marka sa balat nito.
tila mga bakas ng apoy at sugat. Ang sumpa ay parusa ng mahiwagang orakulo na ginamit ni Barin laban sa Reyna. Ang sino mang magtatago ng katotohanan ay mabubuhay sa anyo ng kahirapan hanggang sa araw na ang dugo ng kanyang anak ay muling kumilalas sa kanya. Ibig sabihin, kaya kayo naging pulubi dahil itinago niyo ako? May luwang sabi ni Amara. Iyon ang kapalit ng iyong kaligtasan, anak. Pinili kong mabuhay sa kadiliman kaysa makita ka mawala sa liwanag. Bawat taon, binabantayan kita mula sa malayo. Nakita ko kung paano kang lumaki sa palasyo, kung paanong minahal ka ng hari at reyna bilang anak nila. Hindi ko sila sinisisi. Alam kong minahal ka nila tulad ng akin. Umiyak si Amara. Ang mga luwa ay sunod-sunod na tumulo habang yakap niya ang sarili. Ang lahat ng kanyang pagkatao, ang kanyang pagkakakilanlan, ang kanyang nakaraan ay biglang gumuho. Ngunit sa halip na galit, ang nadama niya ay awa at pag-unawa. Naramdaman niyang ang bawat paghihirap ng matanda ay bunga ng isang pagmamahal na walang sukli. Kung gayon, bakit ngayon lang sinabi sa akin? Bakit hindi pa noon? Humihikbing sabi ni Amara habang lumalapit sa matanda. Dahil ngayon lamang nawala ang takot sa puso ko. At ngayon lamang dumating ang oras na kayang tanggapin ng iyong puso ang katotohanan. Biglang umihip ang malakas na hangin. Ang mga kandila ay sabay-sabay na namatay. At ang silid ay napuno ng malamlam na liwanag mula sa araw na sumisilip sa bintana. Sa gitna ng dilim, lumapit si Amara sa matanda at marahang hinawakan ng kanyang mga kamay. Ina, kahit anong itsura ninyo, kahit ano pang nakaraan, kayo pa rin ang nanay ko. At hindi ko hahayaang manatili kayo rito. Uuwi kayo sa akin, sa palasyo. Ngumiti ang matanda, ngunit may bakas ng panghihina sa kanyang muka. Ramdam ni Amara na may mabigat itong nararamdaman. Sa bawat sandali, tila humihina ang paghinga nito. Ang sumpa ay magwawakas lamang kapag ako ay nakilala ng aking anak. Ngunit kapalit noon ay ang pagpanaw ng aking anyong makalupa. Huwag niyo pong sabihin yan. Hindi pa ako handa. Hindi pa tayo nagkakasama, inay. Ngunit alam ng matanda ang kanyang kapalaran. Hinawakan niya ang mukha ni Amara. Pinahid ang luwa nito at ngumiti. Sa uling sandali, bumigkas siya ng mga salitang tila dasal. Habang ang hangin sa paligid ay kumikislap ng gintong liwanag. Amara, anak ko, tandaan mo, ang tunay na dugong maharlika ay hindi nasusukat sa korona, kundi sa kabutihang handang magpatawad at magbigay. Ipagpatuloy mo ang pamumuno, hindi bilang prinsesa ng trono, kundi bilang reyna ng puso. Isang malamlam na liwanag ang bumalot sa katawan ng matanda. Dahan-dahan itong nagbago. Mula sa anyong pulubi ay lumitaw ang isang magandang babae. Nakasuot ng gintong kasuotan, ang reyna ng nakaraan. Ngunit sa ilang sandali lamang, unti-unti itong naglaho sa hangin. Iniwan ni Amara na yakap ang wala. Sa kanyang kamay, naiwan ang kwintas. Kumikislap sa ilalim ng araw. Ina, ipapangako kong ipagpapatuloy ko ang inyong iniwan. Umiiyak na bulong ni Amara. Lumipas ang mga oras nang bumalik si Amara sa palasyo. Sinalubong siya ng mga bantay at ng hari at reyna na nagpalaki sa kanya. Ngunit sa halip na takot ay kapayapaan ang bumalot sa kanyang puso. Lumuhod siya sa harap ng mga ito at marahang nagpakumbaba. Mahal na hari at reyna, alam ko na po ang totoo. Ngunit sa puso ko, kayo pa rin ang mga magulang kong nag-aruga sa akin.
walang sumpa o lihim ang makapagtatanggal ng pag-ibig na iyon. Anak, alam kong darating ang araw na malalaman mo. Huwag kang magalit sa amin. Ginawa namin ang lahat para sa iyong kaligtasan. Lumuluwang sabi ni Reyna Ilara. Ngumiti naman si Amara sa kanya. Hindi po ako galit. Ngayon ko lamang naintindihan. Minsan, ang pag-ibig ay kailangan magtago para makapagtanggol. Samantala, lumipas sa mga buwan. Pinamunuan ni Prinsesa Amara ang kaharian sa ngalan ng kabutihan at katarungan. Sa bawat desisyong ginagawa niya, lagi niyang naaalala mga salita ng kanyang tunay na ina. Ang tunay na dugong Maharlika ay nasa kabutihan, hindi sa palasyo. Tuwing gabi, binubuksan niya ang bintana ng kanyang silid at itinitingala ang kwintas na naiwan sa kanya. Kumikislap sa liwanag ng buwan. Parang patuloy na nagbabantay ang ina niyang nagmahal ng higit sa sarili. Ina, salamat sa lahat. Hanggang sa muli nating pagkikita. Mahinang bulong ni Amara sa hangin. At sa labas ng palasyo, sa ibabaw ng gubat na minsang naging tahanan ng isang pulubi, isang gintong sinag ang lumitaw. Porma ng isang babae na may korona. Nakangiti habang pinagmamasdan ng kaharian. Walang sinumang nakakakita sa kanya, maliban sa mga bituin na kumikindat sa langit. At sa bawat pag-ihip ng hangin, maririnig ang mahinang tinig. Ang pag-ibig na totoo ay walang hanggan at hindi kailanman maglalaho sa puso ng anak. Kayo, ano pong masasabi nyo sa kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.